Tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte, sure win ba? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Pero bago ang lahat ng iyan, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para ma-update sa mga video na ating ilalabas. Ang mga katanungan na ito ng mayorya nating mga kababayang Pilipino na ngayon ay nagsasabing ang tambalang Marcos ba at Sara Duterte ay posibleng sure win. So ngayon mga kababayan, pag-uusapan natin yan. Anyway, si Bongbong Marcos at si Mayor Sara Duterte ng Davao na ngayon tumatakbo bilang Vice Presidente, hindi ho sila magkaisa ng partido sapagkat si Bongbong Marcos ay napapabilang sa Partido Federal ng Pilipinas at si Sara Duterte naman ay nasa partido ng Lakas CMD. Pero ganun pa man mga kababayan, no? Kung ating iisipin, kung ating pagninilay-nilayan mga kababayan, yung mayorya ng ating mga kababayan ay mas pinipili ang tandem ng Bongbong Marcos at Sara Duterte para sa national election. Si Bongbong Marcos ay tubong Norte, anak ni dating President Ferdinand Marcos. At alam natin mga kababayan na si Bongbong Marcos ay baterya niya ang Norte at syempre yung Visayas, dahil nga yung Tacloban yan yung lugar na kung saan dyan ho nanggaling, nandyan yung pamilya ni dating First Lady Imelda Marcos. So ibig sabihin ang Norte at ang Visayas ay hindi man natin 100% makukuha, pero magiging baterya pa rin ito ni Marcos sa darating na halalan. Ngayon, ang Mindanao na lang ang hindi pa sigurado kung makukuha nga ba ang mataas na porsyento ng mga botante sa Mindanao. Dito ngayon papasok mga kababayan si Sara Duterte. Kasi nga dahil na sila sila yung paborito ng mayorya ng ating mga kababayan, kahit na hindi sila partido, ay silang dalawa pa rin ang pinipilit na itinatandem ng ating mga kababayan. So ngayon dyan yung papasok na makukuha ni Bongbong Marcos ang boto ng mayorya ng Mindanao. So ngayon mga kababayan, sa part naman ni Sara Duterte bilang presidential daughter na ngayon ay tumatakbo bilang vice president, no? Bakit masasabi din natin sure win si Sara Duterte? Kasi nga ganito mga kababayan, si Sara Duterte ay anak ni President Rodrigo Duterte. At alam naman natin mga kababayan na kahit hindi naman pasintabi lang sa ibang mga kritiko ng administrasyon ngayon, pero alam naman natin mga kababayan na napakaraming achievements, napakaraming magagandang ginawa ni President Rodrigo Duterte, at yun ang makakatulong sa kay Vice Presidential Candidate Sara Duterte mga kababayan. Yun po ang hahatak sa kanya para magkaroon ng mataas na rating, magkaroon ng mataas na boto from Luzon, Visayas at Mindanao. So napakalinaw po mga kababayan, si Marcos baterya niya ang Norte. Magaganda rin ang mga nagawa niya sa Norte. Kasi nga naging governor siya doon, naging congressman, at nakita ng buong sambayan ng Pilipino kung ano ang ginawa ni si Senator Bongbong Marcos noong siya pa ay gobernador at congressman ng Ilocos. And then yung Visayas meron siya kasi lugar ng mga Romualdez, ang Samar. And of course kung yung sinasabi nga nating tandem ni Sara Duterte is ang Mindanao, posibleng mapasa kanya pa yung mayorya ng mga botante. Hindi naman 100% makukuha ni Marcos at ni Duterte, pero sinasabi ko sa inyo mga kababayan, for sure mayorya ng ating mga kababayan ay ibuboto si Marcos at si Duterte para sa national election 2022. Pangalawang punto mga kababayan, alam natin na sa history ng Pilipinas
meron lamang tayong dalawang naging presidente na masasabi natin na merong mas maraming magandang nagawa sa ating bayan. At alam natin na ito ay si dating President Ferdinand Marcos at siyempre ang kasalukuyang presidente natin, President Rodrigo Duterte. Ngayon mga kababayan, itong dalawang candidate natin sa national, sa presidency at saka sa vice presidency, itong dalawang ito mga kababayan ay mga anak ng mga presidente na nabanggit natin mga kababayan. Malamang sa malamang mga kababayan, itong dalawang ito ay nandoon ang impluwensya ng kanilang mga magulang na naunang naging leader ng ating bansa. Kaya naman, doon sa mga taga-suporta nung kanilang mga magulang nung sila pa ay namumuno, malamang sa malamang ito rin ay susuporta doon sa ating dalawang kandidato, kay Bongbong Marcos at kay Sara Duterte. Aasahan po natin yan mga kababayan. Pasintabi lang po sa mga kritiko, pasintabi lang po sa mga ayaw kay Bongbong Marcos at kay Sara Duterte. Pero ganoon pa man, yun po sa tingin ko ang reality. Bilang panghuli mga kababayan, alam po natin ang kalidad ni Bongbong Marcos pagdating sa politika, pagdating sa leadership, at alam din ho natin mga kababayan ang kalidad na meron si Sara Duterte. At hindi naman lahat kundi mayorya ng ating mga kababayan ay naniniwala sa kung anong merong kakayahan sila mga kababayan. Kaya naman masasabi pa rin natin na may majority ng ating mga kababayan ay mas pipiliin si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. So eto ngayon mga kababayan, ito ngayon yung nakikita nating posible na mga kakayahan, posible na mga rason kung bakit sure win nga sila sa 2022 election. Maraming salamat sa inyong panunood at nawa ay meron tayong napulot sa video na ito. Pero ganun pa man, inuulit ko pa rin, kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para ma-update sa mga video na ating ilalabas.